Finally, maluluto ko na rin tong curry sauce na in-order ko from Lazada. And nung April pa siya na-deliver sa akin. Pero now lang ako sinipaglutuin. So, ito yung meat na binili namin nung nag-Landers kami last week. So, kaya ko to pinili kasi wala siyang buto. Pero pinagsisihan ko kasi medyo makakapal yung cuts niya. So, ang maganda dito sa sauce na to, buti na lang matagal pa yung expiration date niya. Later may kita niyo kung kailan pa. And kung tama yung pagkaka-remember ko, parang next year pa ata, 2026. So, ayun nga, 2026 pa yung expiration date niya. So, okay lang, kahit now ko lang siya niluto. Ang tanga ko lang, bumili pa ako ng mga ingredients, hindi ko pala siya gagamitin. So, ito, very clear instructions, wag mong bubuksan yung pouch, okay? So, magpapakulo ka ng tubig, ilalagay mo siya doon, and then let it boil for 3 to 6 minutes, okay? So, sayang yung mga binili ko na white onion, carrots, bell pepper, kasi hindi na pala kailangan nun, kasi meron na siya mga gulay sa loob. So, yung karne, as you can see, parang sinawsaw ko lang siya sa itlog and then breadcrumbs. Tapos, hindi kasi ako satisfied kasi parang hindi masyadong kumapit yung breadcrumbs, diba? So, binalik ko siya ulit sa itlog. So, ano to guys? Double coating, okay? Kasi nga, as you can see, hindi ko alam kung kita sa video, pero medyo makakapal yung hiwa ng pork chop. So, wala akong choice. Sayang nga isang itlog lang yung binili ko, dapat pala dalawa. So, nung nasatisfied na ako sa coating niya, ang ginawa ko pala guys, nilagay ko muna siya sa freezer para medyo tumigas ka na siya ng konti. And feeling ko kasi, pag ginawa ko yun, mas kakapit yung breadcrumbs. Ano ko lang yun hindi ko alam kung tama ba yun. Ano ko lang yun, desisyon ko lang yun sa buhay. Bahala na kayo kung gagayahin or hindi. So, nung satisfied na ako, ayan, paninito ko na siya. Huwag niyo nang i-judge kung bakit ng konti ng mantika. Kasi alam ko naman na pag yan, di ba dapat deep fried siya. Nangihinayang ako kasi konti na lang yung mantika ako. Tapos eto na, nagpakulo na ako ng tubig. Tapos nung kumulo na, niligay ko ng curry sauce. Medyo nilubog ko pa siya ng konti gamit yung kutsara namin. Tapos, nung, parang naka 6 minutes na siya. So, tinanggal ko na siya doon. Tapos, medyo mainit pa yun, pero kinaya ko lang kasi gusto ko na talaga malaman kung masarap ba siya, kung magsisisi ba ako. By the way pala, hindi to yung lagi kong ino-order. Yung isang lagi ko na ino-order, yung parang Kokomaro ata yung pangalan nun. I'm sorry, I forgot. So, pag binuksan nyo siya, ito yung magiging itsura niya. Maliit lang siya na pouch. As you can see, hindi niya napuno yung isang mangkok, diba? Tapos talagang tinakta ko yan kasi sabi ko sa sarili ko, 126 to. Kailangan masulit ko. Imagine yung may isang mangkok ng sauce, diba? 126 pesos siya, guys. Okay? Sa Lazada. Tapos, in fairness kahit sinabi na hot, hindi ko naramdaman na maanghang siya, guys. Para mas hot pa ako kaysa dito sa sauce na to. As in, wala siyang anghang. Pero pansin ko lang yung lasa niya, parang may more on pagka-fruity side. Hindi ko alam kung dahil sa carrots. By the way, mamaya papakita ko sa inyo. Meron talaga siyang kasamang mga bits of carrots saka patatas. Pero konti lang, ayan. So, ganyan lang siya. And sakto lang for 2 tao. Actually, may natira pa nga siya dyan Kinain ko pa yan nitong tanghalian. Tapos, sayang tinanggal ko yung audio nito. Maririnig nyo sana, sobrang crispy niya. Mas malutong pa sa mura ko, guys. Ang ganda ng pagkakaluto ko talaga dyan, promise. Sobrang proud ako sa sarili ko. Tapos, ayan lang, yung gagawin nyo, i-ano lang siya sa top ng nung karne. And then, trust me guys, napakasarap na ito. I-try nyo magluto ng ganitong ulam. Hindi kayo magsisisi.